Escándalo, se va del Miss Universo Raúl Rocha. De forma oficial confirma que está buscando un comprador. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento. ¿Ya te arrepentiste de haber comprado? ¿Qué eres? ¿Eres socio a la mitad de Miss Universo? Accionista al 50% y presidente. Ando buscando a quién pasarle, esto es como prueba, como carrera de relevos, a quién pasarle la estafeta. ¿Por qué ya te arrepentiste? Es mucho escándalo. Porque me tiene muy harto todo el cuenteo. Yo no... So mga kapolitika, usap-usapan po ngayon dito sa mundo ng social media at sa Latin community itong mga balita na ibinibenta na di umano ni Raul yung kanyang shares or yung kanyang stocks dito sa Miss Universe. Ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin dahil nagsisisi na umano siya na binili niya itong Miss Universe. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So tayo po ay nagkakamali dahil dati akala natin na pag Mexican ay medyo fair yung laban at patas yung treatment sa bawat candidate. Little did we know na mas matindi pa pala, mas malala pa pala ang mga mangyayari dito under sa isang Mexican CEO na si Raul Rocha plus itong si Anja Crottatip na isang taga Thailand. So grabe at hindi natin matake yung maganapan dito sa Miss Universe. At sabi ko nga ay dalawang pwesto na lang ang pinagpipilian para sa sunod na taon 2026 sa Miss Universe kung dito pa rin si Raul at itong si Jack Crottatip na may-ari ng Miss Universe. So bakit natin nasabi na dalawa na lang yung pagpipilian? Dahil sa tingin ko ay pasok uli itong si Thailand, si Venezuela at itong si Mexico sa top 5 sa susunod na taon. So yun yung aking fearless forecast mga kapolitika. Yun ay kung walang mga pagbabago at changes dito sa CEO ng Miss Universe. Pero kung magkakaroon ng changes ay baka magtuloy-tuloy na naman ang paging unplaced ng Thailand kasi nung wala itong si Anja Crottatip ay sunod-sunod din yung kailang pagka-unplaced dito sa nasabing kompetisyon. So kung kaya lang naman sila nakakapwesto sa top 5 dahil nga sa kagagawan nitong si Anja Crottatip o itong JKN Global. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin napapasakay nila ang mailap na corona ng Miss Universe dahil nga yung mga judges ay hawak ng mga Latinos. But anyway, dito sa sinabi ni Raul na binibenta niya na daw yung kanyang shares o yung kanyang stocks dito sa Miss Universe, sa tingin ko ito ay kanilang mga pakulo lang para mag-subside yung galit or yung anger ng publiko, di ba? Dahil nga dito sa kinurunahan nila na si Fatima Bush. So yun ang aking basa, ang aking analysis kung bakit nagsabi siya na ibenta niya na daw yung kanyang share at nagsisisi daw siya na binili niya itong Miss Universe kasi wala naman daw siyang alam pagdating sa beauty contest. So ewan ko mga kapolitika kung kayo ay naniniwala dito sa kanyang mga sinasabi, pero with what happened dito sa Miss Universe 2025 ay parang mahirap na paniwalaan itong taong ito dahil sa tingin ko ay talagang nawala yung kredibilidad ng organization at itong CEO nga na Mexican. Now ngayon naman dito sa kay Fatima Bush na pag-uusapan natin dahil 'di ba sabi nila noong una ay yung kokoronahan daw nila ay yung kandidata na hindi daw magkukos ng tinatawag na division. Pero parang kabaliktaran, contradict yung nangyari dahil itong kinoronahan nila si Miss Mexico ay grabe ang division ngayon ng mga Latinos, hindi lang ng mga Latinos actually, even yung mga African na nagsalita na rin against dito sa resulta ng kompetisyon. So hindi siya effective at hindi natin alam kung ano yung naging parameter nila or kanilang naging metrics. Bakit si Fatima ang nakikita nila na sinasabi na hindi magkukos ng division, parang mas lumala pa nga yung awayan dito sa kompetisyon at yung credibility issue ng organization. So talagang masasabi natin na luto-luto ang resulta ng labanan ngayon dito sa edisyon ngayong taong 2025. So yun mga kapolitika aking magreaksyon at sa tingin ko ay mali ang kinoronahan at nagkamali ng pinanalo itong Miss Universe dito sa kailang kompetisyon ngayong taon. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, kayo po ba ay naniniwala na binibenta na di umano ni Raul ang kanyang shares dito sa Miss Universe?
At ano ang inyong maging opinion dito sa sinasabi natin na nagkukos ng division itong pagkapanalo ni Fatima Bush? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. A new day, a new universe drama. As the president of the Miss Universe organization continues issuing official statements, Mr. Omar Harfouch continues dropping more damning evidence. He just released these screenshots, conversations between him and Lourdes Figuerera, assistant to Mr. Raul Rocha. Raul Rocha had given the Miss Universe trophies of the selected winners. Before the competition, he gave the trophies to Mr. Omar to bring to Bangkok. He did not want to carry the trophies himself because he was scared that he might be stopped by Thai authorities at the airport. In this screenshot conversation, Lourdes, the assistant to Mr. Raul Rocha, contacts Mr. Omar to ask, "I'm contacting you regarding your arrival in Bangkok so that we can coordinate the handover of the 4 trophies you have." Mr. Omar says, "Yes, I am at the 4 Seasons." Lourdes says, "Perfect, can I pick them up today?" Mr. Omar says, "I can leave them at the concierge." This then says, "Perfect, please leave them with the concierge. Just make sure to cover it well since no one should see it. It contains information about the winners and it's confidential." Ladies and gentlemen, the winners were chosen before the competition even began. Then this morning, the national director for Miss Universe Guyana and Ghana issues a statement and says that she is stepping down with immediate effect. She's the national director for Miss Universe Guyana and the co-director for Miss Universe Ghana. She says this decision follows mounting concerns about transparency in the selection process, inconsistent franchise fees burdening smaller countries, and organizational challenges. She says pageantry should be about opportunity, dignity, and empowerment, not intimidation. So guys, there's a whole lot more drama coming soon. I'm going to be dropping the next video real soon. Good evening. The Miss Universe organization is pushing back against allegations that this year's results were fixed. MUO President Raul Rocha has released a series of statements on social media responding to rumors that the winner was predetermined. The controversy began when French-Lebanese musician Omar Harfouch claimed he stepped down from the judging panel just days before the finals. Harfouch alleged the competition was rigged in favor of Mexico's Fatima Bosch, even calling her, quote, a fake winner, and accusing Rocha of influencing the outcome due to business ties with Bosch's father. Rocha firmly denied the claims, saying no judge resigned, and describing the musician without naming him directly as an, quote, opportunist trying to gain attention. He added that MUO will pursue legal action, saying he hopes, quote, the truth comes to light. Rocha also stressed that Miss Universe is a fully private organization. It receives no public funding and judges are not paid. All their expenses are covered by MUO. Addressing the ownership rumors, Rocha explained how he came to hold 50% of the organization and reiterated that he has no ties to anyone in the Bosch family, whom he met only shortly before the Miss Universe Mexico pageant.